Eto mga sangkay, may bago po tayong update. Itong si VP Sara daw po ay haharap na. Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at sa Facebook. Sa mga nanonood po dyan na hindi pa po nakakapag-subscribe, may kita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre i-follow nyo po yung ating Facebook page. So mga sanggay, pag-usapan po natin itong impeachment case ng ating vice-presidente. Kasi kung mapapansin nyo mga sangkay, mga ilang mga hearing, no, sa House Justice Committee na hindi po dumalo si VP Sara. No, wala po doon po mga sangkay, never po never ko nakita simula nung nag-start ang hearing ng impeachment case ni VP Sara doon po sa Kamara, hindi po dumalo itong ating vice-presidente. Pero ngayon, mga sangkay, eto na. Dadalo na daw po. Aba, totoo kaya ito? Ito ang balita, mga sangkay. Ayon po kasi dito, haharap sa Senado. Tiniyak ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa silang makipagtulungan sa Senado oras na matuloy ang impeachment trial laban sa vice. Ayan. Tiniyak daw po ito ng kampo ni VP Sara Duterte. Handa daw po sila makipagtulungan sa Senado. At maganda ito mga sanggay kasi nga po doon sa Kamara, di naman sila obligado na umattend. Pero syempre, kapag hindi ka uma-attend, ibig sabihin, weak ka. Hindi mo kayang ipagtanggol yung sarili mo. 'Di ba? Yun nga po yung sinasabi ng maraming mga Pilipino na akala daw nila matapang si VP Sara pero parang hindi naman daw po totoo yun. Kasi sa mga laban, sa hamon ng political career niya, wala pong anino ni VP Sara na tumatama doon sa kanyang upuan na nakapresenta sa kanya sa hearing. So hindi po nasasagot lahat ng mga katanungan sa kanya, yung mga aligasyon. Hindi po niya na ipaglalaban, mga sanggay, no? At yung nauna nga pong impeachment case niya, yun na po yung naging issue. Kaya po niya sinabi, mga sangkay, nung una na hindi naman daw siya napagbigyan na sagutin ang lahat ng mga paratang, mga aligasyon sa kanya. Kaya medyo kumambyo ang Supreme Court. Kaya ngayon, mga sangkay, ang ginawa po ng House, pinadalhan po talaga siya ng summon ba tawag doon, mga sangkay. At ayun, pinatawag siya na umattend. Binigyan po talaga siya sa bawat hearing, may upuan doon na laging present. Yun po ay kay Vice President Sara Duterte. Nang sa ganun, wala na pong masabi ang Supreme Court, wala na pong masabi ang lahat ng mga bumabatikos at maging yung kampo ni VP Sara, wala na pong masabi na sasabihin hindi kami binigyan ng chance para sagutin ang mga reklamo. Kasi nagawa nila Sabi pa nga po ni Kong Abante, binigyan nila ng chance si VP Sara na ipaliwanag ang lahat ng aligasyon, ipaglaban, pero hindi siya umattend. So wala na silang choice doon. Wala na po silang hands off na po sila. Bahala na siya ipagtanggol niya yung sarili niya, tatapusin na nila at ipapasa na po sa Senado. At kapag napasa na sa Senado, yun na po yung delikado kay VP Sara. Kasi doon, bukay kaya na po yan ng mga ebidensya. So, mga sangkay, ayon po kay Tito Soto, ang Senate President, baka first week daw ng June mag-start ang impeachment trial kay VP Sara. Mabilis lamang po yan, mga sangkay, kasi May na 'di ba? Ang bilis ng araw, May 2 na. 'Di ba? Ang bilis ng panahon. So, kung mag-start ito by June, mga sangkay, ito na.
bagsakan na po yan ng mga matitinding ebidensya. Ayon nga po mga sangkay sa mga kongresista, yung green box o BIR box na hawak nila na dapat bubuksan doon sa Kamara, hindi na po nila ginawa. Doon na lamang daw po yan sa Senado. Naglalaman daw po yun ng mga impormasyon patungkol sa record ng pera, ng yaman nila VP Sara. So talagang bukay kaya niyan. Ayon po kay Attorney Michael Powa, haharap sa mismong trial si VP Sara kung kailangan at kapag ipatawag siya sa paglilitis. Sana totoo to mga sangkay. Kasi, di ba, dati din sinabi niya po ito, tapos wala lang. Nang nandyan na, umatras na. So sana totoo, pero mga sangkay, ito lang. Umattend man siya o hindi, di siya obligado eh. Tuloy ang impeachment. Tuloy ang judgment sa kanya kung ano man ito, guilty ba siya o hindi. So, yun po ang mangyayari. At alam nyo, ang tanging pamamaraan para maipanalo to ni VP Sara kung papalitan nila si Tito Sen. Para lamang po, halimbawa, emergency, biglang magkaroon po ng, ano tawag dito, pagpapalit ng liderato, palitan si Tito Sen. Ilagay si Cayetano. Doon po, mga sangkay, medyo mapapakampante o makakampante ang ating Vice Presidente kasi kaya po nilang maniubrahin yun. Pero kapag kasi Tito Sen ang nandun, papayagan kasi ni Tito Soto lahat ng mga ebidensya na ilabas eh. Kung iba, Cayetano, posibleng hindi po payagan. Diba? Ganun po mangyayari. Nakatakda pa lang pagbotohan ng Kamara kung uusad sa plenaryo ang consolidated na impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa susunod na linggo. O, ayan, mga sangkay. So, good luck po kay Vice President Sara Duterte. Lahat naman po tayo dito, ang gusto po natin malaman yung katotohanan. Yun lamang po, wala po tayong ibang intensyon dyan. Malaman ang katotohanan. Nang sa ganun, matapos na po itong usapin patungkol po dito sa corruption di umano ni VP Sara. Diba? Malay natin, hindi totoo yun. E di tapos at least sa impeachment trial ginawa. Alright? So, ayan lang po mga sangkay. Abangan po natin kung talagang tutuhanin ito ni VP Sara na a-attend siya. Eh kapag umattend siya, talagang napakatapang na niya. Diba? Pero kung hindi, well, alam nyo na ang sagot dyan mga sangkay. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.